Viva la Virgen! Kapayapaan mga kamanlalakbay. Narito tayo muli sa ating Saturday Habit ng Pueblo Amante de Maria, ang podcast para sa ating mga deboto ng Mahal na Birhen, para sa ating bayang sumisinta sa Mahal na Birhen, ang ina ng ating Panginoong Jesucristo. At kasama natin muli ngayon si Father Franz Bahasis. Hello, Father Franz. Viva la Virgen! Kapayapaan po sa inyo mga kamanlalakbay. Viva la Virgen, kapayapaan po sa inyo, Father Nante, at talagang mapagpala ang Sabado na ito dahil tayo na naman ay nagninilay para sa pagdedebosyon natin sa ating mahal na ina. Kasama rin natin dito yung pinakasikat at pinakakilalang author, no, sa buong mundo, no, international na to, no, dahil sa second edition niya, pang-international na, no, si Brother Kendrick Ivan Panganiban. Hello po, Viva la Virgen po, kapayapaan po sa lahat ating mga kamanlalakbay. Welcome po muli sa ating second episode ditong pong Our Lady of the Assumption po ng Dawis. Ito po sa ating palabas sa Pueblo Amante de Maria. Ang dami pong naganap na yung linggo, no, Fathers? Kasi nagkaroon po ng canonical coronation dun sa Dawis, dyan po sa Antipolo. Nagkaroon po ng yung na-inthrone yung mga relics ng mga Recoleto. Diba? Ang dami pong mga events na nangyari pong itong nagdaang linggo po. Yes, Brother Ivan. Naging nitong August 13, siya rin ang naging theological consultant and research coordinator na ng International Shrine. Congratulations, Kuya Ivan. Yes, grabe na ang ating paglilingkod sa International Shrine. Tulad nga po na sinabi noong nakaraang episode ni Father Jojo, ay obedience po is always the key, kaya sundin lang po natin. Narito po tayo. Tayong lahat ay alipin ng Mahal na Birhen. Amen! Amen! At syempre kasama natin ngayon Father Franz, Brother Ivan, ang batang-batang pari sa Dawis, Bohol, sa Shrine Assumption. Hello, Father Junjun. Viva la Virgen sa inyong lahat, lalo sa ating mga kamanlalakbay. Viva la Virgen. Father, congratulations po doon sa nakaraang coronation ninyo. Napakasaya at saka talagang napaka-solemn. Congratulations, Father. Thank you po. Maraming salamat sa mga dasal. Sulit na sulit, Father. Yung preparations, lahat, grabe. Talagang bumuhos yung biyaya sa inyong shrine noong araw ng coronation. At Father, simulan na natin yung kwentuhan natin para sa dambana. Ngayon naman pag-uusapan natin, Brother Ivan, tungkol sa physical church, yung simbahan mismo. Unang tanong po, Father, tatanungin natin si Father, ano po yung kwento tungkol sa pagiging dambana ng Our Lady of Assumption ng Dawis? At paano po nakamit ng simbahang ito yung pagiging dambana? Father, according to director of the shrine, actually hindi daw po nag-apply itong parish para maging dambana. Pero nakita po ng diocese at ng obispo yung maraming mga deboto. They are flocking, going here in the parish. That is why the diocese itself, through the late Bishop Tumulak, siya po ang nag-declare na magiging diocesan shrine po itong parokya namin sa ngayon. Nakita po yung mga deboto, napakaraming debotong pumupunta, iba sa iba't ibang lugar. So, yun po ang isa sa mga dahilan bakit na-deklara po siyang diocesan shrine. Nice, Father. Yun talaga pinakamaganda eh. Makita mo na yung devotion. Actually, kaya nagiging shrine, di ba, Brother Ivan? Because of the devotion. Kaya napakaganda pala nung shrine sa Dawis. Opo, tama po. At maganda rin po malaman po natin dahil shrine nga po ito, Father, no? So mahalaga po sa isang dambana yung buhay liturhiya or liturgical life. Lalo na po sinasabi po sa Code of Canon Law, mahalaga po yung lalo na po yung misa at kumpisal, yung mass and confession. So gaano po ba karami yung mga misa po at kumpisal dyan po sa inyong shrine? Kailan po ito nagaganap? At paano po natin naiimbita ang mga devotees na magsimba ulit at magkumpisal ulit, especially pagkatapos po nitong panahon ng pandemya? Okay, brother, dito po sa aming shrine from
Monday to Friday, meron po isang Mass. And an hour before the Mass and before the Mass, meron pong kumpisal. Then our rector ay bago po siyang dito na every Wednesday ng hapon at saka Friday, meron na ring additional na kumpisal. Then on Saturday, we have 2 masses except sa barrio. Then the 4 p.m. Mass, meron kaming healing Mass through the intercession of the Blessed Mother, yung hapon, 4 o'clock. As a matter of fact, yung nag-start pa kami, walang nagsisimba. So ngayon ng 4 p.m., healing Mass with the Virgin Mary. Medyo dumadami na po ang nagsisimba rin. Then on during Sundays po, meron kaming 4 na misa aside from our barrio masses. So medyo marami-rami po misa dito at saka medyo busy pong parokya. Kaya 3 po kaming pari na naka-assign po dito. So every now and then sa aming mga katiktikal na mga pagdiriwang, inanihan po namin sila sa confession and tinatawag nating Eucharist. Last month, lahat ng mga schools namin, elementary and high school, nagpakumpisal po kami and lahat-lahat ginawa po namin sa mga ganong bagay. Mm-hmm. Thank you, Father. Napaka-busy talaga ng mga dambana. Father, isa sa talagang napakahalagang aspeto ng dambana o ng shrine ay yung charity program. Kapag wala po ito, umiinit po ang ulo ni Brother Ivan pag nagpupunta siya. Then, Father, ano po yung mga charitable program na nakapangalan sa Our Lady of Assumption? Actually, before pandemic, hindi pa ako na-assign dito, hindi pa kami na-assign dito, may scholarship program ang parokya para sa mga mahihirap natin o nasa laylayan ng lipunan na mga kabataan natin. May kasi kami dito, kainan, supposedly funding po ito para sa mga mag-aaral. So pandemic, na-cut. Then, dumating ang Odette. So, maraming and yet, our parish shrine right now, we have an outreach program, monthly, feeding per chapel. So, nagpapakain kami per chapel. And then, last year, 2 years na siguro, yung mga out-of-school youth namin ay nagkipag-coordinate kami sa ALS. Then meron pa isang foundation, nagtutulungan po kami para mapag-aral din sila dito po sa aming parokya. So marami po kaming napag-aral ng mga out-of-school youth since pandemic, and also as of now yung feeding program namin na ibinabahagi sa pamagitan ng aming mga katikista at iba pang mga volunteers. Nice, Father. Pagpatuloy lang po natin yan kasi talagang importante na nagpapakain, tumutulong ang mga dambana. At hindi ba yun naman ang utos ng ating Panginoon? Amen. Pakain. Ngayon po, siya ay nagpapakain at nakikikain. Kaya dapat tayo din mga pare at ang mga dambana ay nagpapakain at nakikikain. Amen. Amen. Po, dako muna tayo sa ating lay sharer. Putulin muna natin mga kapatid itong ating magandang kwentuhan. Miss Rita, pasok. Viva la Virgen, kapayapaan po sa inyong lahat, mga kamanlalakbay, sa inyo po Father Nante, Father Jojo, Father Franz, and Brother Ivan. Ang atin pong lay sharer ay isang volunteer po sa parokya na ngayon ay dambana ng Our Lady of the Assumption. At siya po ay isa rin pong trainee para po maging church docent sa Dawi. Siya po ay walang iba kundi si Brother Pableo Migrino Bunayo Jr. Viva la Virgen, kapayapaan po sa inyo, Brother Pableo. Viva la Virgen, kapayapaan mga kamamalakbay. So, ayan, oo, naku, batang-bata pa si Brother. Pwede po bang malaman, Brother, kung ilang taong ka na? Mag-27 na po this year. Ayan, ako po ay personal na natutuwa kapag nakakakita ng mga kabataan na may debosyon sa ating mahal na ina. Sige po, Brother,
Pwede po bang ibahagi niyo po sa amin kung paano po kayo nagdedebosyon sa ating Our Lady of the Assumption? Bali po, since bata pa po talaga kami, so yung mga parents po talaga namin, since nakatira kami sa baryo, medyo malayo, pero every Sunday po talaga, dinadala kami dito sa parokya para magsimba. Tapos din doon po, mayroong mga activities dito din sa parokya, sinasama din kami ng mga parents namin. Kasi yung parents ko kasi is member ng Couples for Christ. So, bali active din sila sa simbahan. So, bali yung culture nila, binibigay nila sa aming mga anak. So parang ipinamana po ng inyong mga magulang ang pagdedebosyon. Opo, Yes, magandang kwento ng buhay pamilya. Brother, para sa inyo po, ano po ang role o gampanin o sino para sa inyo ang ating Our Lady of the Assumption? Actually po, matatawag natin siya na refuge. So, every time po na even ako mismo, I have my personal problems, I just kneel down and pray po sa kanya for her intercession. Since nandito naman din ako sa simbahan most of the time, so I find time na maghanap, I find time na kausapin siya na walang ibang tao, na walang distraction, para yung heart-to-heart talk, parang ganun po. Anong age po kayo? Ano yung edad ninyo nung nagsimula po kayong magkaroon ng debosyon sa ating Our Lady of the Assumption? Bata pa po talaga, since elementary years pa po ata. Kasi during elementary years, yung since nag-visit yung pilgrim image ng Saint Therese, so doon po na time, naging active din kami dito sa parokya. Okay. Opo. Mga anong year po ito? Itong nag-visit po, itong pilgrim image na ito? 2008 po. Okay. So, teenager po kayo nung time na yon, tama po ba? Yes po, teenager po. Oo. Wow, nakakatuwa naman. Matagal na po pala talaga ang inyong debosyon. Meron po ba kayo, brother, na mga significant experiences o mga karanasan po na related po, no? Na inyo pong gustong ibahagi sa amin sa inyong pagdedebosyon po sa ating Our Lady of the Assumption? Actually po, marami po. Mostly po talaga is yung mga personal problems po. So yun na nga, yung dinadasal ko lang sa kanya. But yung most po sa mga nakapag-touch sa akin is yung hindi sa story ko, kundi doon sa mga nakakausap ko na mga pilgrims. Since church docent po ako, so may mga pilgrims ako na nakakausap. So yung iba po talaga is, may nakausap po talaga ako na yung anak niya, parang lose hope na siya kasi may sakit. So nag-visit sila ng maraming doktor. Tapos isang araw, pumunta siya lang ng simbahan dito. It's a Sunday. Tapos doon siya sa Porta Mayor dumaan. Sunday masses. So nandun na siya sa harapan. Parang nawala, naumay, parang ganon. So nakaupo lang siya sa sahig. Tapos doon, sinabi niya lahat ng mga problema niya, lahat ng yung karamdaman ng kanyang anak. Pero pagkatapos noon, umuwi siya. Yung anak niya mismo yung nag-welcome sa kanya doon sa kanila. So parang doon sa story na yun po, parang ako din mismo na-touch na parang hindi talaga dapat tayo mawalan ng pag-asa kasi nandito palagi yung ina natin. Ayan, nako. Napakaganda po no ng inyong posisyon, ng inyong gampanin sa inyong parokya, kasi kayo po mismo no ay nabibiyayaan dahil po nakaka-interact po ninyo, no, nakakasalamuhan ninyo yung mga devotees ng ating Our Lady of the Assumption. Maraming salamat po, Brother Pableo, sa iyong magandang sharing, no? At sana nga po ay marami pang mga kabataang tulad mo ang magkaroon din ng malalim na debosyon
sa ating mahal na ina. Viva la Virgen, Brother Pableo. Viva la Virgen po. Maraming salamat. Maraming salamat po. At ngayon po ay babalik tayo kay na Father Nante, Father Jojo, Father Franz, and Brother Ivan. Viva la Virgen, salamat kay Brother Pableo sa napakagandang sharing niya tungkol sa karanasan niya sa mahal na Virgen. At salamat din siyempre kay Miss Rita. Sanay na sanay talaga si Miss Rita. Hindi tayo nagkamali pagkuha sa kanya para makasama sa ating month. Amen. Opo. Ayan. Simulan na ulit natin ang ating last portion ng ating episode. Tatlong huling tanong kay Father Junjun. Okay po. Ako na po mag-start itong unang tanong, no. Father, kasi ito po ang first time po na magi-interview po kami ng shrine po from the island of Bohol. So maganda nga po matanong po natin kasi 'di ba po ang Bohol po ay naapektuhan po noong matinding lindol noong 2013 na maraming mga simbahan po, lalo mga kilalang simbahan po diyan ang bigla pong nag-collapse, nagkaroon po ng problema. At kasama po ang Dawis doon for sure kasi nakikita po yan sa balita. Paano po ba ang naging proseso kung paano po, kumbaga bumangon po muli ang mga tao, yung naitayo po ulit yung simbahan at paano po napagtagumpayan yung mga challenges po na ito sa nagdaang mga taon po? Isa sa mga pinakamahirap na karanasan naming Mabulano is yung 2013 na earthquake. Malaki talaga pong pinsala dito sa kabuhayan, sa bahay at lalo po sa physical na anyo ng ating shrine. Malaki po talagang damyos. But again, God is so good and also we have generous parishioner and also devotees na tumutulong din sa simbahan at sa mga parokyano natin. At we must be thankful also sa National Heritage Commission of the Philippines dahil po before the earthquake in 2009, naideklara po ang ating shrine na isang national heritage na lugar sa Pilipinas. And that is why madali po, after 4 years lang po ang pagbangon ng physical na struktura dahil po may funding po ang ating gobyerno dahil parte na po siya ng National Heritage Commission of the Philippines. Kaya po medyo mabilis po yung pagbalik po natin sa ating simbahan. Thank you, Father. Father Franz, ano ba ang gusto mong itanong pa kay Father? Ako po ito, Father, no? Maganda tong tanong na to, no? Alam po natin na meron po kayong special bond of spiritual affinity, no, sa Papal Basilica ng Santa Maria Maggiore sa Roma. No, ano po ba yung mga pribileyo at paano niyo rin po pinopromote yung spiritual bond na ito? I think we know everything. Isa sa mga malaking pribilehiyo na dala ng aming affiliation sa Papal Basilica of Santa Maria Maggiore in Rome is no other than the plenary indulgence. So kasi po, hindi na po kailangan pumunta ka ng Roma para makuha mo yung plenary indulgence. Hindi ka pa gagastos ng malaki para mag-travel ng para makuha mo itong indulhensya na ginawad sa ating simbahan. Magsimba ka lang dito sa ating simbahan. So di ba, mayroon po tayong kailangang sundin para makuha po natin ang indulgence. Yung kailangan kang you are in a state of grace. So nakapag-kumpisal ka, then nakapag-communion ka, then you pray for the intention of Holy Father, and also you're praying for the creed. So makuha mo na yung tinatawag namin napakalaking pribilehiyo ang plenary indulgence na makukuha sa isang Kristiyanos. So di ba po, Father, pag plenary indulgence, di ba full yun, hindi yung partial. So pag namatay ka agad on August 15 na nasa state of grace, communion, praying for the Holy Father, diretso ka agad ng langit, di po ba? Ganun ang sabi po ng simbahan natin. Kasi po sabi di ba, Peter, upon this rock I will build my church. Kung ano po ang pinahintulutan mo ito sa lupa, pinahintulutan din sa langit. So we always promote this during sa misa and also sa aming social platforms, sa aming page account at sa aming YouTube. Amen, Father. Last, Father, usually mga churches, yung shrines are a sign of our faith.
o tanda ng ating pananampalataya. Yan pong dambana ng Our Lady of Assumption sa Dawis, paano po siya nagiging tanda ng pananampalataya ng mga tao dyan sa Bohol? Father, siguro ito ay ang aming shrine ay isang tanda ng pananampalataya dahil po in any walks of life, pumupunta po dito, bata, estudyante, may asawa, pare, kahit sino po. Kasi po ang Mahal na Birheng Maria, ang ating inang Mahal na Birheng Maria, ang Berhen po ng Assumption, ay isang tanda ng pag-asa. Na kahit anuman ang karanasan, kahit anuman pinagdaanan mo, kahit anuman ang nakaraan mo, there's always hope. Dahil po, siya po ang mag-intercede po sa atin papunta sa kaniyang anak. So, for me, Father, I have been 2 years aside here in this parish. So, ako, na-aksidente na ako. Umikot na yung kotse ko 3 beses. Nakabangga ng bus. Hindi ako makatulog. Marami akong problema. Paano babayaran ng lahat ng mga ano? But, pag kinakausap ko yung imahe, sabi po ng Mama Mary, chill, relax ka lang. Everything is under control by my son. So siguro yan po ang isa sa mga magandang ibinigay ng ating Mahal na Birheng Maria. Simula pa sa pagkatatag ng simbahan dahil po ang simbahan ito ay refuge po during sa time yung mga pirata at mga Muslim. Dito po nagtatago ang ating mga ninuno sa Bohol. So yan po siguro ang isa sa mga tanda na ang dambanang ito, ang under the patronage of Our Lady of Assumption ay tanda ng pag-asa at pananampalataya, especially for us Boholanos. Amen, Father. Amen. Father Franz, anong challenge natin sa episode na to? Yan. Para po sa challenge natin sa episode na ito, no? Kung nakaraan, no, nagnanalangin tayo, nagpilay tayo, no? Para naman sa episode natin na ito, mga kapatid, no? Po-promote natin dapat yung shrine nila, no? Ipo-post natin sa ating mga Facebook pages ang kanilang dambana, no, ng Our Lady of Assumption doon sa Dawis, Bohol. Na-share natin to doon sa ating mga kaibigan, sa ating mga friends sa Facebook, sa Instagram at sa kahit anong social media platform, no, para ma-promote natin yung ating shrine na ito. At pangalawa, no, manalangin tayo, no, ng rosaryo, no. Mananalangin tayo ng rosaryo, no, para sa bansang Pilipinas, no. Ipanalangin natin ang ating bansa. No, marami tayong mga pagsubok na pinagdaanan. Yung mga taga Bohol, nilindol sila, dumaan sila sa pagsubok, pero dahil sa pananalangin at pagdedebosyon nila sa Mahal na Ina, nakabangon sila. No, kaya ganun din yung gagawin natin, no. Patuloy tayong mananalangin, pagdadasal natin yung ating mga kababayan, no, na nahihirapan sa mga panahon na ito, no, sa pamamagitan ng pananalangin ng Santo Rosario. Ang di gagawa ng challenge, Papangit. yan. Again, thank you, Father Franz. At maraming salamat po kay Father Junjun. Maraming salamat kay Father Franz, kay Brother Ivan, kay Miss Rita. At salamat din po sa inyong mga viewers natin at talagang mga sumusubaybay sa ating Pueblo Amante de Maria, sa mga likers natin and viewers. At huwag niyo po kakalimutan, dapat tayo maging evangelizer din, promoter din ng devotion ng Mahal na Birhen. Kaya ito pong inyong pinapanood lagi na Pueblo Amante de Maria, i-post po natin sa ating mga personal Facebook accounts para marami po ang mag-share, mag-post at makapanood ng kwento ng mga dambana sa ating bansa, sa Pilipinas. Ngayon, ng dambana ng Our Lady of Assumption sa Dawis, Bohol. At tandaan po natin, katulad din ng sinabi ni Father Junjun, mga kamalalakbay, ang Mahal na Birhen ng Dawis o Our Lady of Assumption sa Dawis ay tanda ng pag-asa. Na pagka tayo'y tumitingin sa Mahal na Birhen, pinibigyan niya tayo ng pag-asa sa kanyang anak na si Jesus, na tayong lahat ay makakarating sa langit. Kahit tayo ordinaryong tao lang, kahit tayo ordinaryong nilalang ng Diyos, basta tayo masunod sa kalooban ng Diyos,
basta tayo may pananampalataya at gumagawa ng mabuti, may pag-asa tayo sa langit. Ngayong panahong ito, mga kamanlalakbay, maraming nawawalan ng pag-asa. Maraming nalulungkot, maraming nasa kadiliman, maraming nasa kasalanan. Kailangan natin ng pag-asa. At huwag natin kakalimutan sa Dawis, Bohol, nandoon ang Our Lady of Assumption, ang bira ng pag-asa, ang ina ng ating Panginoong Kristo. Viva la Virgen! Viva la Virgen! Viva! Ngayon po, hingan po natin si Father Junjun ang maiksing panalangin ng mga Boholano, ng mga taga-Dawis at final blessing sa kanilang lingwahe. Father, before the final blessing, on behalf of our Bishop, Bishop Alberto Uy, sa Shrine Rector, Reverend Father Jose Semperano Monton, kasama po si Father Joaquin Bilicoso. Thank you for featuring our shrine sa pag-invite. I will feature din sa Pueblo Amante de Maria, especially sa upcoming naming mga occasions at mga gawain ng aming simbahan. Again, pakiyuko, please bow down your heads. Among lagi itong amahan, kami nagpasalamat kanimo sa gasa sa pagtuo. Ug ilami usab, nagpasalamat kami kanimo sa paghatag kanamo sa mahal nga Birheng Maria, ang Birhen sa Assumption. Hinaut-unta ang iyong hulagway, yung kinabuhi sa mahal nga Birheng Maria, makapadasi kanamo nga unta among ampingan. Di lamang ang among kalag, kundi among lawas aron sa ingon. Sama kang Mariang misaka sa langit, kami usamo sa kangadto sa langit, dala among lawas o kalag, kauban ng atong balaang bata nga si Jesus. Ginaut-unta nga ang grasya ug imo usab ang palangin sa mahabang na Maria, magagabay unta kanato sa tanan ng mga bulaton, sa tanan ng mga desisyon ng kinabuhi. King tanan among gipangayo, pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Amen. Amen. The Lord be with you. And with your The spirit. Almighty God bless you all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Viva la Virgen! Viva la Viva! Maraming salamat po sa Thank you inyo. po. Thank Dawis, one of the oldest and most culturally significant towns in Bohol. The name Dawis came from the word Lawis, which means a shallow area. Its very name speaks of great antiquity and echoes of a long and colorful history which still rings from the stone pavements and walls of its parish church. The church started keeping its own parish records in the year 1697, but centuries before this date, people were already living in its vicinity. In fact, the ancient maritime Kidatuan of Dapitan, with its stilt houses built above the sea waters in the strait and along the shorelines of present-day Tagbilaran, Baclayon, and Dawis, held sway over this part of the island until its dispersal in 1563. The Jesuit historian Father Francisco Ignacio Alcena, writing in the early part of the 17th century, labeled the Kidatuan of Dapitan the Venice of the East. The 17th and 18th centuries were troublesome periods for Bohol, with internal rebellion among the natives and a constant slaving raids conducted by pirates from the south. Still, the Jesuit missionaries managed to establish a visita in this town sometimes in 1597, guarded by a couple of stone forts and its unique watchtower raised by the Augustinian Recollects in 1774. Deducing from Jesuit histories, a church of like materials may have been built here even before 1692. A second church
together with a convent, was finished in 1753 by the Jesuit Joseph Nepomuceno.
brickwork used in the construction. Old and broken church furniture, previously cast aside in storage, were repaired. The octagonal ceiling, painted by Ray Francia in the receiving area, was also restored. The present church is a mixture of artistic styles. The Gothic influence is manifested in the belfry that features narrow lancet windows and the uppermost level bristles with pointed arches, spires, and crockets. The church's facade has a portico which shades the width of the entrance. Above the portico is the second level facade, built in an ornamental neoclassic style. This extension encloses the choir loft, a common feature in Bohol churches. Open spaces on three sides of the church allow an excellent view of the architectural design and heighten its monumentality. A well, which is known for its water's healing power, lies at the foot of the main altar. Local tradition tells us that this well originated from the Spanish era. It has become the source of drinking water for the populace nearby, especially during droughts. The water tastes truly fresh, despite the well's closeness to the seashore. Because of the peculiar stories and testimonies of Our Lady's intercessions to Dawisanons and other people not from Dawis, many were attracted to hold pilgrimages to her lovely sanctuary. The parish was the host of the Marian Congress of the Diocese of Tagbilaran on December 5 to 8, 1954, when the miraculous patronal image was the reigning symbol of that occasion. In the months of April and May, several buses arrived at the church as devotees from the different parts of the province hold their annual excursion to this shrine of Mary. During the month of the Holy Rosary, two Catholic schools in Tagbilaran City, the Holy Spirit School and the Holy Name University, conduct separate annual pilgrimage to this Marian sanctuary. On the 15th of August 2004, the church was canonically declared the diocesan shrine of the Assumption of Our Lady by His Excellency, the late Most Reverend Leopoldo S. Tumula, Bishop Tagbilaran. The relic of Saint Therese of Lisieux had a 3-day sojourn also in the Church of Dawis, as the parish hosted this pilgrimage in the province of Bohol on February 27, 29, 2008. Last November 20, 2021, a replica of the image of the Black Nazarene, a gift from Quiapo Church to the Diocese of Tagbilaran, was temporarily enshrined in the parish church. In 2009, the then National Historical Institute, predecessor of the National Historical Commission of the Philippines, declared the Taoist Church complex a National Historical Landmark. 2 years later, the National Museum of the Philippines declared the parish church and the Diocesan Shrine a National Cultural Treasure. In October 2013, when a 7.2 magnitude earthquake hit Bohol and damaged the church, the National Historical Commission of the Philippines undertook the restoration work of the sacred building. At the completion of restoration, the parish church was ceremonially turned over to the Diocese of Tagbilaran and the parish, and was liturgically rededicated August 14, 2017. Recently,
the diocesan shrine was granted a special bond of spiritual affinity and made an affiliate church of the St. Mary Major Papal Basilica in Rome last September 7, 2001, thus affording one who prays in this church to gain spiritual merits and indulgences in just the same way as when one prays St. Mary Major Basilica. On December 11, 2001, Archbishop Charles John Brown, Apostolic Nuncio in the Philippines and Dean of Diplomatic Corps, visited the Shrine Parish of the Assumption of Our Lady and paid homage to the Blessed Virgin Mary. Finally, the Holy Father Francis granted the petition for a pontifical coronation of the venerated image of Nuestra Señora de la Asunción through a papal bull dated March 21, 2022, with a canonical coronation rite scheduled August 15, 2023. The angel Gabriel revealed to Mary that she is full of grace. Through the vicissitudes of her earthly life, Mary shares the fullness of her grace to her children. She shares to us her Son Jesus, who is himself grace and truth. May Taoist and Bohol be like the Blessed Virgin Mary and her Son, full of grace and truth.